Ngayon po itong hayan po natin ng isang pag-aaral, mga kapatid, na nung nakakaraan po ay ginagawa po natin yung series ng Lumang Tipan. Pansumandali po ay mahalo muna po tayo ng ibang paksain po muna ngayon. Pero dapat po yung aklat ng hukom ngayong araw po na ito. Pero kukunin lang po muna natin yung isang parte lang po muna nun kasi napakahirap po talaga ng aklat ng hukom i-summarize po ng isang paksain. Dahil po yung aklat ng hukom, meron pong iba't ibang mga karakter yan, gaya ni Samson, kung natatandaan nyo, si Jefte, si Gideon. Ngayon mga kapatid, kukunin lang muna natin yung isa sa mga yaon. Pero mababanggit ko yung unang dalawa. At sa pag-aaral po nito mga kapatid ay inaanyayahan ko po ang bawat sa inyo mga kapatid na magbuklat po ng Biblia. Na tignan po yung inyong mga Biblia mga kapatid at meron po tayong ipapapansin po at kung gusto niyo bumasa, maaari po kayo bumasa. Ang ating pong pagsambatayan, hinango po natin sa aklat po ng Hukom, Kapitulo 3, talatang 31. Pamagat po nito mga kapatid ay si Samgar. Hindi po ba? Samgar. Taas po kami mga kapatid yung nakakakilala kay Samgar. Sister Miriam. Hindi. Baka po may nakapagturo na po nito mga kapatid. Sister Trudis. Samgar. Kilala niyo? Si Samgar. Judas 3:31, si Samgar. Sister Juliet. Si Sister Edna Sanay. Sister Hining. Kilala niyo? Sister Doris. Hindi niyo lang narinig. Alam niyo po mga kapatid, nung pinag-aaralan ko po itong aklat ng hukom, tinitingnan ko po isa-isa yung mga hukom na ginamit. Sa mga pastor po natin, kilala niyo? Ako po, hindi ko rin siya kilala nung una. Hindi ko rin siya kilala Nung iniisa-isa ko po sila, meron po ako napansing isang karakter doon na pag nakita niyo yung, kahit sa Google, pinagmulan, si ganito galing sa angka ni ganito, ang kani ganito. Pagdating kay Samgar, wala. Nakalagay siya, anak ni Ana, pero hindi alam kung saan 12 liping siya galing. Gaano katagal siyang naging hukom sa Israel? Wala. Paano niya ginawa yung kanyang ministeryo? Wala. Meron pa bang ibang talata sa buong Biblia na nakasulat si Samgar? Meron pang isa, pero binanggit lang yung pangalan niya, pero wala nang iba pang ginawa. Sa hukom din, sa awit ni Deborah. So, yun po yung nagbigay sa akin ng curiosity mga kapatid na patulong ng Panginoon, ito yung paksain mo. Lalo na, meron po tayo mamayang recognition for the graduate. Recognition for graduate and mga achiever natin. Ito po ay may 2 buwan na mga kapatid na paksain po na binubuo ng inyong likod na nais ko pong ibahagi po sa inyo. Ang pamagat po nito, si Samgar, ang ikatlong hukom. At ang tema po nito, ang paggamit ng Diyos kay Samgar bilang ikatlong hukom. Isang napakahirap po na aralin para po sa inyong likod mga kapatid na buuin po ang paksain nito dahil sa buong Biblia, ito lang po talaga yung account niya. At pagkatapos niya si Samgar, kasi may naunang dalawa sa kanya. Una si Otoniel, pangalawang hukom si Aud. A-O-D, Aod. Si Samgar, anak ni Anat. So yun lang alam natin sa kanya. Si Samgar, anak ni Anat. Anong ginawa niya? Siya inanakit sa mga Pilisteo. Pilisteo kalaban. Ilan ang napatay niya? Ng 600 lalaki. 600 na Pilisteo ang kanyang natalo. Sa magitan ng panundot ng baka. Alam niyo yung panundot ng baka? Ox goad. Yun po yung kahoy na sintaba po nitong mga mataba po dito mga ganyan. Ang dulo po nun parang syanse. Ang kabilang dulo naman patusok. Pag ang baka ayaw maglakad, ayaw pumunta doon sa dulo, tutusukin niya yun. Siyempre, mapapaaray yun. Aray, dilakad ulit. Ganon. Medyo, ang kasi, kala ko, hinihila. Yung baka sinusundot naman para umabante.
Yung parang shansi naman sa kabilang dulo, yun naman yung pang, ano naman ng lupa. Pang ano lupa, pambungkal. Ayan. So, yun yung panundot ng baka. At yan yung iniligtas ng Israel. Yan na po yan mga kapatid. So, pag-aaralan po natin si Samgar. Unang tanong mga kapatid, handa na po ba kayong magkaroon po ng bagong kaalam? Kasi sa pagtatanong po kanina, hindi niyo po siya kilala. So, handa na po ba tayo mag-aral mga kapatid? Medyo kakaiba po ito dahil ito lang po yun. So, hihingi po tayo ng tulong po sa Biblia sa iba't iba pong mga aspeto ng buhay. Bakit ganito? Meron pala mga karakter sa Biblia na kagaya ni Samgar na isa lang ang talata sa kanya, pero naging hukom siya. Alam niyo naman ang ginampanan ng mga hukom. Ang hukom kasi, siya yung bayani sa panahon na yon. Si Moises, di ba, naging leader ng Israel, kabuuan ng Israel. Pumalit sa kanya si Josue, kabuuan ng Israel. Yung mga hukom, hindi po yan sa kabuuan talaga. Para po yung sila Lapu-Lapu, di ba, bayani siya doon sa Mactan, Cebu. Hindi sa buong Pilipinas, doon siya lumaban. Bayani siya doon sa lugar na yon. Yung mga hukom, siya yung bayani ng Israel on that area. Siya yung lumaban sa mga nananakop. Kasi di ba, naka-establish na yung Israel, nakapasok na sa lupang pangako. So, ang tendency, kung nakapix ka na sa lugar na yan, yung mga tagalabas na bansa, gusto ka namang sakupin din. Kasi sinakop mo yan eh. So, nung pumunta yung Pilisteo, ipinaglaban ni Samgar o ng mga hukom, yung kanilang nasasakupan. Isa doon si Samgar. Nauna si Otoniel. Ibabahagi natin sa inyo sa mga susunod na panahon naman yung istorya ni Otoniel. Si Otoniel, yung pamangkin ni Caleb. Ang magkasama, di ba, si Josue at saka si Caleb na dalawang titik. Si Josue, alam na natin kasaysayan. Si Caleb, meron siyang pamangkin, si Otoniel, yun yung pangunang hukom. Pangalawang hukom naman, si Aod. Maganda rin yung kasaysayan, medyo yung maganda lang ituro pang Bible study para halos patatandaan nandoon dahil medyo maselan yung mga eksena. Yung mga patayan na nandun sa Aod, medyo maselan i-discuss. Pangatlo, at sabi, pagkatapos niyon ay si Samgar. Ngayon, sa Biblia, merong mga bahagdan ng mga tauhan na kagaya niya. Merong mga unang bahagdan, yung mga kilala o bantog. Sino yung mga kilalang mga karakter sa Biblia? Magbigay kayo. Moises, Noah, Abraham, Pedro, Pablo, di ba? Yan yung bahagdan. Meron isang bahagdan naman, yung pag sinabing ayon sa ginampanan ng karakter, halimbawa, pag sinabing propeta, Isaias, Malakias, Daniel, Joel. So, alam mo yun. Alam mo rin yung may mga sinulat sila. Pag sinabi namang karakter na ayon sa talaan ng lahi, pwedeng sabihin, sina David, sina Jose, sina Maria, ayan. Talaan ng lahi ng Panginoon. O kaya yung 12 lipi ng Israel. Meron naman yung mga walang pangalan. Kilala niyo yun, mga kapatid? O may alam kayong karakter sa Biblia walang pangalan pero malaki ginampanan. Natandaan niyo yung ating mga pinag-aralan nung mga nakaraang taon? Siyempre, di natin mababanggit yung pangalan kasi nga walang pangalan. Pero ano yung ginawa niya? Halimbawa, yung karakter, naalala niyo yung batang lalaki na may dalawang tinapay at 5 isda? Hindi. 2 isda, 5 tinapay. Ano ba tama? 2 tinapay, tapos 5 isda. Anong pangalan ng bata na yon? Wala, pero maganda yung ginampanan niya, di ba? Sa takbo ng istorya. Naalala niyo yung binatang lalaki na nagsabi kay Pablo na, Pablo, may tatangka sa buhay mo. Tapos binigay siya ng babala kasi Pablo nakatakas dahil doon sa ginampanan ng binata na yon. Hindi natin alam pangalan ng binata na yon. Naalala niyo 4 na lalaki na nag-ungos ng isang lumpo doon sa bahay panalanginan sa sambahan. Na ang ginawa nila dahil hindi makadaan yung lumpo, nagbuta sila ng bubungan, tapos ibinaba nila yung lumpo para makarating sa Panginoon doon sa sa bahay sambahan na yon. Ano pangalan ng 4 na yon? Walang nabanggit. So, may mga karakter sa Biblia na hindi nabanggit ang pangalan. Ito naman, isa naman to sa mga karakter sa Biblia na minsan lang nabanggit. Yan. Minsan nabanggit. Pakibasa mga kapatid yung ikalawang Samuel 2:20, ikalawang Samuel 23:8.
wala tayo ng example ng karakter na minsan lang binanggit pero may malaking ginampanan. 23:8 ng 2 Samuel. Pag-aaral naman po ito mga kapatid para matagdagan tayo ng kaalaman po sa Biblia. Si Adino. Adino. At ito ang mga pangalan ng mga kapangyarihang lalaki na nasa kay David. Si Jose Basebek na Takhemonita na pinuno ng mga kapitan na siya rin si Adino. Adino na lang, mahaba yung Jose Basebek eh. Si Adino na Esnita na siyang dumaluhong laban sa 800 at nangapatay ng paminsan. Minsan lang siya lumaban pero nakatalo siya ng 800. Wala nang ibang talata, yan lang po sa kanya. Pero pinanigin ang panay niya, tumalo siya ng 800 na lalaki. Isa siya sa sandatahang lakas ni David. Sa panahon natin, ang tawag doon, kung si David ay hari, siguro general to. General to ni David. Sunod po natin sa 9 at 10. Ito naman si Eleazar. Kapangalan to ng isang Eleazar na alipin ni Abraham. Maraming magkakapangalan eh. Pagkatapos niya si Eleazar na anak ni Dodo, na anak ng isang Ahohita, na isa sa 3 malalakas na lalaki na kasama ni David. Nang siya'y nakipag-away sa mga nakipag-away sa mga Filisteo na nangapisan doon upang makipagbaka at ang mga lalaki ng Israel ay nagsialis tuloy. Siya'y bumangon at sinaktan ang mga Filisteo hanggang sa kanyang kamay ay nangalay at ang kanyang kamay ay nadikit sa tabak at ang Panginoon'y gumawa ng dakilang pagtatagumpay sa araw na iyon at ang bayan ay bumalik na kasunod niya upang manamsam lamang. Ito pong si Adino sa talatang 8, pumatay ng 800. Tandaan niyo mga kapatid, hindi ko po ito in-example na gano'n lang. Meron po tayong tatandaan parte nito. Si Adino pumatay ng 800. Yan yung matatandaan mong bagay sa kanya. Sabi, sino si Adino? Siya yung kasama ni David na pumatay ng 800. Si Eleazar, siya naman yung pumatay sa mga Filisteo na hindi man lang naalis sa kamay niya yung tabak. Sa buong pakikipaglaban niya, hindi man lang natanggal sa kamay niya yung tabak. Sabi doon, sa kanyang kamay ay nakadikit sa tabak. Hindi yun natanggal. Yun yung remarkable sa kanya. Pag sinabi si Eleazar na isa sa 3 sandatahan o lalaki ni David, siya yung hindi natanggalan ng tabak sa kamay. Pangatlo, sa 11 at 12, si Samma, SMMA. At pagkatapos niya si Sama na anak ni Abid, na Araita, at ang Pilisteo napisan sa isang pulutong na kinaroroonan ng isang puno ng lupa sa puno ng lentehas. At tinakasan ng bayan, tuloy ko, ng mga Pilisteo, ngunit siya'y tumayo sa gitna ng putol na yaon at pinagsanggalan niya at pinatay ang mga Pilisteo at ang pugnay gumawa ng dakilang pagtatagumpay. Si Sama naman, ang remarkable sa kanya, meron kasing, alam niyo mga kapatid sa digmaan, kung halimbawa lang nag-away Haswin Street at saka yung, ano bang tawag ka sa lagpas ng tulay? Ang tawag ka sa street na yan? St. Anne? Ba nag-away? Labasan. Ang tawag namin dyan, labasan. Pag nag-away yan, ano yung pinaka lugar kung saan magandang magbantay? Tulay. Pag may nakalampas na tulay, ibig sabihin ng taga sa atin, napapasok tayo. Pag tayo nakapunta ron, sasabihin ka, napapasok tayo. Ganun yan, di ba? Itong si Sama, doon tumayo sa gitna. Walang makakadaan. Yan, ganun ang ginawa ni Sama. Sabi niya, tumayo sa gitna ng putol niyaon at pinagsanggalan niya. Sabi, pinaglaban niya yung kanilang teritoryo. Hindi nakapasok ang Pilisteo. Doon naman nakapwesto si Sama. Sa Biblia, mga kapatid, doon pinatutunayan natin, bagaman ikaw ay isang karakter na minsan lang nabanggit, pero hanggang sa panahon noon, hanggang sa panahon ngayon, merong natatanging katangian o kaganapan na nakatatak sa pangalan mo. Naniniwala kayo doon, mga kapatid? Kapag sinabi ito, si Adino, yun yung ginawa niyan. Bawa, si Jonas, ano natatandaan niyo kay Jonas? Yung nagpunta sa Ninive, ano pa? Nilulo ng balyena,
nangaral sa Ninive, tumakas sa Panginoon. Ang dami, di ba? Pero itong mga to, pag-iisa lang eh. Yun lang. Pero, hanggat nag-aaral ka, nababanggit mo siya. Hindi na mawawala sa Biblia yan. Nandun yung karakter niya. Kukuha tayo sa bagong tipan. Example pa. Kilala nyo si Jose Arimatea? Dito po sa Juan 19:38. Bagong tipan naman tayo. Meron na tayong gustong patunayan bago natin balikan si Samgar. Juan 19:38 hanggang 42. Mamaya babalikan natin si Samgar. Kukuha lang tayo ng karakter na kapareho niya na minsan lang nabanggit. 19:38. At pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jose na taga Arimatea, kaya tawag sa kanya Jose ang Arimatea. Palibas ay alagad ni Jesus, bagamat lihim dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay namanhi kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus. At pinahintulot ni Pilato sa kanya naparoon nga siya at inalis sa kanyang bangkay. At naroon naman si Nicodemo yung naparoon ng una sa kanya ng gabi na may dalang isang pinaghalong mira at mga aloe na may mga 100 libra. Kinuha nga nila ang bangkay ni Jesus at binalot nila ng mga kayong lino na may mga pabango ayon sa kaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing. Sa dako nga ng pinagpakuan sa kanya ay may isang halamanan at sa halaman ay may isang bagong libingan na kailan may hindi pa napaglalagyan ng sinuman. Doon nga dahil sa paghanda ng mga Hudyo sapagkat malapit ang libingan na sa kanila nilagay ni Jesus. Si Jose, meron siyang pag-aari. Si Jose Arimatea. Ano yung kanyang pag-aari? Ngayon mga kapatid, sa panahon natin, di ba bumibili tayo ng lupa ng burial service? Ano tawag doon? Plan mo pa tawag? Memorial plan. Pag binili mo yun, kanino na yun? Sa iyo yun, di ba? Hanggang wala pang gumagamit nun sa iyo yun. Di ba? Itong si Jose Arimatea, meron siyang sarili na. Meron siyang sarili. Ibinigay niya yun sa Panginoon. Yun ang remarkable sa kanya. Hindi pa nagagamit inuman yung libingan na yun na malapit doon sa pinagpakuan sa Panginoon. Ibinigay niya yun sa Panginoon. So pag sinabi, sino si Jose Arimatea? Siya yung nagbigay ng kanyang libingan para sa Panginoon. Dinonate niya yun, kumbaga. Kanya na yun. Yan yung kanyang ginampanang katungkulan sa Panginoon. Isa pa. Ito mga kapatid, maganda ito, marami makakarelate dito. Si Pilipos. Sa Pilipos 2:25. Yung susunod na dalawang karakter, makawig yung pangalan eh. Medyo nakakalito lang. 2:25 ng Pilipos. Ang sabi, ngunit inaakala ko kailangan subuin ko sa inyo si Epaprodito. Wala niya, si Epaprodito, na aking kapatid at kamanggagawa at kapwa-kawal at inyong sugo at katiwala sa aking kailangan. Si Epaprodito, ang kanya namang karakter na ginampanan ay bilang messenger, tagapaghatid. Ano po ba ginampanan niya? 4:18 ng Pilipos din. Sinabi si Epaprodito, siya yung messenger, tagapaghatid. 4:18. Dato't mayroon akong lahat ng mga bagay at sumasagana at ako'y busog, palibasa'y tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo. Sa mga lokal daw, kasi nakakulong si Pablo. Kahit alam niyo nakakulong, wala kayong paraan para makabili sa labas. Kung ano ihatid sa inyong pagkain ng warden o ng kulungan, yun ang pagkain nyo. Tama ba yun? Pero siya'y busog. Si Pablo, bakit? Kasi daw, tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo. So, anong trabaho ni Epaprodito? Messenger, tagapaghatid. Ng isang samyo na masarap na amoy, isang handog na kaayaya na namang kalugod-lugod sa Diyos. Sino ba ang binigyan ni Epaprodito? Si Pablo. Pero bakit kalugod-lugod sa Diyos yun? Kasi po, ang ginagawa ni Epaprodito, I'm doing this for the Lord. So, isang kamanggagawa ay tutulungan ko.
Yun ang ginampanan ni Epaprodito. Dalawang talata lang po siya, pareho sa Pilipos. Yan lang po yun. Pero naipaliwanag na yung buong karakter ni Epaprodito. Sunod natin, Colossus naman, 1:7. Kanina, Epaprodito. Ngayon naman, Epapras. 1:7 ng Colossus. Ayon sa inyong natutunan kay Epapras, na aming iminamahal na kasamang lingkod, isang tapat at ministro ni Kristo sa ganang atin. So ano ba ginampanan ni Epapras? Colossus 4:12. Diyan ipinakilala siya. Tapos sa sulat din ni Pablo, anong sinabi sa kanya? Na nagpapasalamat sa Ama na nagpagingkakat 4:12. Yan. Binabati kayo ni Epapras na isa sa inyo. Tingnan niyo mga kapatid, isa sa inyo, sabihin kapareho natin. Nalingkod ni Kristo Jesus na laging siya'y nagsisikap dahil sa inyo sa kanyang pananalangin upang kayo magsitatag sa mga sakdal at lubos na tibasay sa lahat ng kalooban ng Diyos. Epapras is a prayer warrior. Anong kanyang ginampanan ministeryo mga kapatid? Manalangin ang manalangin. Pag sinabi, sino si Epapras? Si Epaprodito, messenger. Si Epapras, nananalangin naman. Laging nananalangin para sa kapatid ko. Pareho natin yan. It's a plain member pero laging nananalangin. Anong panalangin ni Epapras? Para sa mga kapatid ko. Para sa kapwa kapatid sa pananampalataya. Isa pa, last example na lang muna bago tayo bumalik kay Samgar. Sa Gawa 11:22 hanggang 24. Si Barnabas, sa Tagalog si Bernabe. Gawa 11:22. At dumating ang balita tungkol sa kanila sa mga taingan ng iglesia na nasa Jerusalem. At kanilang sinugo si Bernabe hanggang sa Antioquia, 23. At nang siya'y dumating at makita ang biyaya ng Diyos ay nagalak at kanyang inaralan ang lahat na sa kapasyahan ng puso ay nagsipanatili sa Panginoon. 24. Sapagkat siya'y lalaking mabuti at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya at ng maraming tao ang naparagdag sa Panginoon. Anong ginampanan ni Bernabe? Siya po ay tagapagturo at siya'y nag-i-encourage sa mga tao na maging mananampalataya sa Panginoon. Siya yung encourager. Nag-i-encourage siya, humahanap ng isasama sa bahay ng Panginoon. At ang naging bunga, marami ang naparagdag sa Panginoon. So, sinong inaaralan niya? Hindi lang sa loob, kundi yung taga-labas. Kasi kung sa loob, matadagdagan mo ba yung loob kung nasa loob ka? Hindi eh. Aralan mo labas para maragdag sa loob. Nangangaral siya sa labas. Humihimok siya, nag-i-invite siya ng ibang tao para maragdag sa Panginoon. Ini-encourage niya. Kahit yung kapwa kapatid, alam niyo ba na si Pablo ay na-encourage ni Bernabe para manubalik? Di ba si Pablo, na Saulo siya dati, nananakit sa iglesia, nung ginamit daw, kinausap na siya ng Panginoong Jesus, itong si Saulo, gusto niya nang bumalik sa Panginoon, nahihiya siya. Kasi itong iglesia, ito'y pinapatay niya dati. Kinausap siya ni Bernabe. Sa mga talata din na yan. Kinausap siya ni Bernabe, ipinakilala siya sa mga alagad. In-encourage siya si Saulo, o si Pablo na manumbalik sa Panginoon. At nagkausap, at doon sila, pinapakilala si Pablo doon. So, naging bahagi na siya ng iglesia. Itong si Pablo. So, magitan ng pag-encourage ni Bernabe. So, meron tayong ilang mga karakter sa Biblia na kinuha dito. 7. 3 sa Lumang Tipan, pang-4 si Samgar, at 4 sa Bagong Tipan. Ano ang gusto nating patunayan dito? Maraming karakter sa Biblia na bagaman kaunting talata, 1, 2 o 3 talata lang ang nagpapakilala sa kanila, pero meron silang ginampanan na mahalagang bagay sa harap ng Panginoon. Merong nagpapakilala na ginawa nila
na ito'y minamahalaga ng Panginoon upang maisama sa pagkakalimbag sa Biblia. Otherwise, kung hindi mahalaga yan, hindi na nakasulat po yan eh. Diba? Nakasulat yan kasi Samgar, isang talata. Ano matututunan natin kay Samgar, mga kapatid? Si Samgar daw, balik po natin sa 31 ng Hukom. Pagkatapos nito'y si Samgar. Bago natin ituloy, palitan niyo yung pangalan ni Samgar muna. Ano to? Exercise. Pagkatapos nito, banggitin niyo yung pangalan niyo sa isip lang. Pagkatapos nito'y, banggitin mo yung pangalan mo ha. Pagkatapos nito'y si na anak ni, alam niyo kung kanino kayong magulang, no? Na anak ni ganito, sabihin niyo ngayon. At siya'y nanakit sa mga Pilisteo. Meron siyang kinalaban. So, meron kang kinalaban. Ano kaya yung mga kinalaban mo sa buhay? Hindi kapitbahay, ha? Hindi kapitbahay. Ano yung mga pinagtagumpayan mo na laban? Na 6 na raang lalaki. Ano yung na-accomplish mo? Ano na yung na-accomplish mo sa buhay? Sa magitan ng panundot ng baka, ano yung meron ka na hawak mo sa iyong kamay na maaaring gamitin ng Panginoon upang mapagtagumpayan mo yung laban mo sa buhay? Hindi naman tinignan si Samgar dyan na si Samgar may kaya sa buhay, mayaman, tanyag na lalaki, ano lang yung hawak niya, ano lang yung hanap buhay niya. Hindi tayo hinihilingan ng Panginoon na kailangan ma-attain mo to para makapaglingkod ka. Hindi, ano lang yung hawak mo. Sa talatang ito, kung inyong pag-aaralan sa isang basa, sa paulit-ulit na basa, kung siya ay may panundot ng baka, hindi siya mangingisda. Tama ba? Ang pinakamalapit na hanap buhay niya, ano? Magsasaka. O sa pagkakayupan. At kanya rin iniligtas ang Israel. Siya ay may ginampan ng isang banal na gawain sa Panginoon. Ano yung talent mo, kapatid ko? Ano yung hanap buhay na mayroon ka? Ano yung kakayanan mo sa panahon ngayon na tingin mo maaaring magamit ng Panginoon para mapaunlad mo, mapasaya mo, mapalusog mo, mapasigla mo yung iglesia at yung kinabibilangan? Nakukuha niya, mga kapatid, ano yung meron ka? Ano ang kakayanan mo? Hindi hinihiling na sumobrang galing ka sa isang bagay. Ang tignan mo lang ano yung hawak mo. Basa po tayo, mga kapatid. Sa aklat po ng Exodo 4:2. Nagtanong ang Panginoon kay Moises. Sabi sa Exodo 4, talatang 2. At sinabi sa kanya ng Panginoon, ano iyang nasa iyong kamay? Sabi ni Moises, at kanyang sinabi, isang tungkod. Kayo, mga kapatid, ano ang nasa inyong kamay? Huwag yung literal na hawak ko ngayon ay ballpen. Mamaya sa mundo. Hindi po yun. Ano yung iyong kakayanan? Ano ba yung hanap buhay mo? Ano ba yung talent na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Ano yung kakayanan na mayroon ka sa iyong sarili na maaaring, Lord, baka ito yung calling ko, maitulong ko. Hindi yung ano ang maibibigay sa akin ng iglesia. Ano yung maitutulong ko sa iglesia para sa Panginoon. Yun po yung si Samgar, mga kapatid. Ilagay mo yung sarili mo sa kanyang katatayuan. Kung si Samgar isang magsasaka, may panundot na baka, itong bagay na to ang ginamit ko sa paglilingkod sa Panginoon. At may na-accomplish akong 600 na natapos ko. So ngayon, ano kaya, mga kapatid, yung natapos na natin? Ano ba ang meron tayo ngayon? Bigyan kayo na example. Pag tumingin po kayo dito sa inyong kanan, yan, meron tayong mga teacher. Ano ginagawa ng mga teacher natin ngayon? Ano bang kakayanan nila?
Kapatid, magturo. So kung magturo, linangin mo yung sarili sa pagtuturo. Di ba? Kung tayo ay nasa pagbibigay, linangin natin yung sarili natin sa pagbibigay. Kung tayo ay may prayer meeting, mga kapatid, linangin natin yung sarili natin sa pananalangin. Alam niyo ba ang malaking bagay na nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid ayon po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 5. Malaki ang nagagawa ng maningas sa panalangin ng isang taong matuwid. Kaya pag may prayer meeting tayo, mga kapatid, dumalo kayo. Malaki ang magagawa ng panalangin natin sama-sama, mga kapatid. Pag meron tayong kapatid na humingi ng tulong sa panalangin, pag tayo nananalangin ng sama-sama para sa kapatid na yaon, malaki ang magagawa natin sa kanya. Kasi alam niya, kahit nasa likod niya tayo eh. Ito, sumulat ako, ipanalangin niyo ako mga kapatid. Pag tayo sumasama ng panalangin sa kanya, pakiramdam ko yung mga kapatid, nasa likod ko. Kasama ko sa aking pananalangin. Pwede akong meron akong ninanais, kasama ko sila, nanais na yun. Dahil alam ko yun ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo, ginawa ni Epaprodito, isang messenger. Hindi ka man makarating sa lokal na yaon, makararating naman ang tulong mo sa kanila. Nakuha niyo po? Si Jose Arimatea, ano ba ang meron ka na maaari mo ibigay sa Panginoon? Ano ang bagay na kaya mong itulong sa mga gawain ng Panginoon? Mga gawain ng Panginoon, ano ba ang kailangan natin? Ano ba ang meron ako? Paano ako makatutulong sa gawain ng Panginoon? Ano pa ang mga organization natin dito sa church? We have CYA. We have CWF. That's why napaka-importante na mayroon kang member ka ng isang ministeryo eh. Kasi sa ministeryo na ito, member ako ng CWF. Alam niyo ba na hindi lahat ng proyekto ay kinakailangan ng pera? Member ka ng CWF, makita mo yung kapilya, ano kulang, halaman, pagsasaayos, paglilinis, di mo kailangan ng ambagan dyan. Ang dami mong kailangan, pwedeng magawa. Ito ang kakayanan ko, magtatahi ako ng luhuran, maglilinis ako, ang dami mong pwedeng gawin dyan. Because yung kung ano yung kakayanan mo, lilinangin mo, ibibigay mo sa Panginoon. Marunong ako magmekaniko, ano ang pwede ko itulong sa church. Marunong ako mag-drive, ano pwede ko itulong sa church. Marunong ako ng ganito, alam kong gawin ito, marunong ako mag-carpenter, mag-ayos ng ganito. Ang dami natin pwedeng gawin sa church. Isa po itong panghihikayat, ang pagsayo na ito, sa maliliit na bagay na mayroon tayo, isang talata lang eh. Di ba? Sa Sanggar, isang talata lang, pero malaki ang nagagawa po ng talata na yun sa kabuuan ng ating mananampalataya. Upang gisingin tayo, meron pala tayong gagampanan. Hindi man tayo bantog o sikat gagaya ni Sanggar, hindi tayo kilala o yung nakaraan natin, mga kapatid, hindi ko naman alam kung yung nakaraan ninyo, yung past ninyo, gagaya ni Sanggar. Kung anong hawak ninyo, hindi ko po alam. Kung ano ang kasalukuyang hanap buhay natin, hindi pa rin mga kanya-kanya nating hanap buhay. Mayroon na tayong idea, pero hindi natin alam ang kabuuan. Pero, mayroon tayong kailangang magawa. Meron tayong kailangang ma-achieve. Meron tayong ministeryong kailangang gampanan. At si Sanggar, ang ministeryong ginampanan niya ay pagiging isang hukom. Hukom na tumalo sa mga kalaban ng Israel. Ngayon, ang kinuha nating example kanina ay mga paisa-isang karakter. Ngayon, kuha tayo ng example naman ayon sa kabuuan. Buksan natin yung Nehemias 4:6. Bakit po natin ginawa din po ang pasahe na ito? Sa mga graduating natin, sa mga meron po dyan, graduate o mga batang nag-aaral, bata pa po ako, wala pa po akong magagawa sa church. Think again. Alam mo ba yung simpleng pag-awit mo ay malaking nagagawa sa ikasisiyan ng bawat miyembro? At pag umawit ka kasi, ay nakapagbibigay din ng lakas ng loob sa kasama mo rin umaawit. Alam niyo mga kapatid, o sa kababae, huwag ka sa mga bata, sa malalaki nila. May mga miyembro tayo, kalalakihan man o kababaihan, pag mag-isa, hirap. Pero pag marami kayo, sasama.
Tama po ba? Ngayon, pagka ang nasa isip mo, marami na naman sila, hindi na ako kailangan dyan. Eh, pare-pareho kayo ng iniisip. Eh, kung iniisip natin positibo, sasama ako para lumakas din ang loob ng kapwa ko, para sumama rin siya. Maganda po ba, mga kapatid? Diba? Hindi lahat tayo pare-pareho ng kaloob, pero yung kaloob na nasa iyo, bagaman maliit, o nag-iisa ka lang, pag sumama ka sa kabuuan, ay may malaking magagawa sa harap ng Panginoon. Amen? Ganun po yung mga kapatid. 4:6. Sa gayaaming itinayo ang kuta at ang buong kuta ay nahusay hanggang sa kalatian ng taas niyon, sapagkat ang bayan ay nagkaroon ng kaloobang gumawa. Pagsak ang pader ng Israel, lahat sila ay nagkaroon ng kaloobang gumawa. Magagawa lamang po ang bagay nating lahat ng sama-sama kung tayo nagkaroon ng kaloobang gumawa. Maliban wala sa kalooban mo, kailangan magkaroon ka ng kaloobang gumawa. Talatang 9. Ngunit kami ay nagsidalangin sa aming Diyos. Siyempre, dadalangin natin sa Panginoon ang ating gawain. At naglagay ng bantay laban sa kanila araw at gabi dahil sa kanila. So, nag-assign ngayon si Nehemias ng gampanin sa bawat kasama sa Israel. Talatang 17. 17. Yan. Sila'y nangatayo ng kuta at silang nangagpapasan ng mga pasan ay nagsipagsakbat. Bawat isa'y may isa sa kanyang mga kamay na iginagawa sa gawain. At ang isa na may inihawak ng kanyang sakbat. Bawat tao sa Israel, yung isa, ginagawa ng gawain. Kung yung isa, lalagay ng hollow blocks o ng bato para mabuo yung pader, yung isa naman, nakahawak doon sa sakbat niya para naman kung may dumating na nakalaban, may panlaban din siya. Diba? Tayo mga kapatid, pwede naman natin gampanan ng sabay. Tayo ay nakatutulong sa iglesia at kasabay ng pinalalakas din natin ang ating pananampalataya na hindi tayo matisod, hindi tayo matalo ng kalaban. Pero ang una doon, ibigay muna natin ang ating kalooban sa Diyos, manalangin tayo, at magkaroon tayo ng kanya-kanyang gawain. Step. Ngayon, dali natin sa iglesia. 2 Korinto 8:1. 5. Ito po ay madalas natin binabasa. 2 Korinto 8:1. Ito po ay sa lokal po ng Pilipos. Bukod dito, mga kapatid, pinatatalastas namin sa inyo, biyaya ng Diyos ay pinagkaloob sa mga iglesia sa Macedonia. Iglesia sa Macedonia, nandun po yung lokal ng Pilipos. Kung paano sa maraming pagsubok, sa kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malapis na karukaan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang magandang loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Mga kapatid, mahirap magkaloob kasi wala akong hanap buhay. Yung babaeng nagbigay ng 2 lepta, so wala tayong alibay. Ano ba ang solusyon? Sila ay nagpatotoo, higit sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Baga yung sarili mong pasya, kasiyahan ng iyong puso. Lalubhang ipinamamanik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa tuloy po natin. At sa pagkisama sa pangasiwa ng mga abuli ng mga banal. 5. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa magitan ng kalooban ng Diyos. So, ang step daw talaga, para ikaw ay makagawa ng gampanin sa Panginoon, you give yourself to the Lord. Kung hindi mo muna ibibigay ang iyong sarili sa Panginoon, hindi ka makakagampan ng isang ministeryo eh. Kagaya ni Samgar. Si Samgar, ito lang hanap buhay ko, ibibigay ko sa Panginoon. Diba? Ngayon, yung nabanggit ko yung mga bata kanina, pakibasa ko yung Zacarias 4:10. Ang ganda po nito mga kapatid, yung talata na ito.
Ito rin yung talata na ituro ko sa inyo dati, yung UNICEF, yung samahan ng UNICEF. Ito yung verse na ginagamit nila eh. Sapagkat sinong nagsisihamak sa araw ng maliliit na bagay? So, sino yung nagde-despise dun sa small beginnings? Sino ang nagsisihamak sa maliliit na bagay? Maliit lang binigay mo, hindi lahat pera mga kapatid, hindi po lahat pananalapi. Maliit yung naitulong mo, pero huwag mong tingnan maliit yun, malaki yung sa harap ng Panginoon. Kasi ang bawat maliliit na pinagsasama-sama natin na gawain at pagtulong, pakikisama, pananalangin, ministeryo, ay nakatutulong sa kabuuan ng katawan ng Panginoon. Sinong nagsihamak sa araw ng maliliit na bagay? Kaya naman, sabi po ni Pablo sa 2 Timoteo 1:6-8, sabi po natin, 2 Timoteo 1:6-8. Dahil dito ay pinaalala ko sa inyo na paglingasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa magitan ng pagpado ng aking mga kamay. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kausayan. Huwag mo nga ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Hindi ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Huwag nyo ikahiya mga kapatid yung pagpapatotoo. Ano ba ibig sabihin ng pagpapatotoo? Witnessing. Kayo ba mga kapatid, sabi doon, ay ilaw ng sanglibutan? Mga kapatid, kayo ba ilaw nagpapatotoo? Paano mo patutotohanan ang katotohanan ng Panginoon sa sarili mong gawa? Kung hindi mo ipapakita sa kapwa mo yung mabubuting gawa na itinuro sa iyo ng Panginoon, ang tawag sa iyo, bula ang witness. False witness. O bula ang patotoo. Diba? So, anong dapat? Maging tunay na patotoo ka. Totoo. Kaya huwag mo ikahiya yung pagiging Kristiyano mo. It must manifest. Kailangang makita yun sa iyo. Ipakita mo. Huwag niyong gayahin mga kapatid yung sinasabi ni Juan na, sige, pag ako'y nanalo sa loto, tutulong ako. Hindi ganun, hindi totoo yun. Una, hindi tayo tumatayang sa loto. Hindi tayo nasusugal. At alam mong hindi ka tataya doon. Ibig sabihin, pag sinabi mo yun, wala kang intensyong tumulong. Di ba? Yun ang ibig sabihin nun eh. Sige, pag nanalo ako sa loto, gagawin natin yan. Sa makatwid, wala akong intensyong tumulong. Ganun ang ibig sabihin nun. Ano ang meron ka, gamitin mo sa Panginoon. Pagningasin mo yung katotohanan, yung alam ng Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Yung kaloob na ibinigay sa iyo ng Panginoon, pagyamanin mo. Ano yung kaya mong gawin, patunayan mo, gawin mo, gaya ni Sanggar. Tingnan niyo po mga kapatid yung Efeso 4:11. At pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, at ang iba'y mga propeta at mga iba'y evangelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos sa paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Ang Panginoon naglagay ng bawat ministeryo, pastor, propeta, evangelista, guro. Ano naman po sa atin mga kapatid? Ano pa ang kaya natin? Wala po ako dyan, hindi, nandyan ka. Basta sa ikatitibay ng katawan ng Panginoon, magagamit ka hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan. Baka ikaw yung braso, ikaw pala yung lakas ng katawan. Baka ikaw pala yung binti, messenger ka rin pala. Diba? Baka ikaw pala yung kamay. Baka ikaw pala yung tenga na magandang makinig sa kapatid. Diba? Baka ikaw pala yung dalawang braso na pwede palang yumakap sa kapatid, kaya natin to. Baka ikaw pala yung kamay na magtatap sa likod niya. Huwag kang mag-alala, nasa likod natin ang Diyos. Baka ikaw pala yung bibig na magsasabi sa kanyang kapatid, sumama ka sa iglesia na aming pinabibilangan para magkaroon ka ng kaligtasan. Diba?
Bawat kumpanya ng katawan ay mayroon pong kahalagahan at kasama po kayo doon. Ibigay natin ang ating sarili, ang ating kalooban sa Panginoon. Konting talata na lang po mga kapatid, sa 2 Korinto 6:4. Na di nagbibigay ng kadahilan ng katitisod sa anuman upang aming ministeryo ay huwag mapulaan. Tatapwat sa lahat ng mga bagay ay ipinagkakapuri namin ang aming sarili gaya ng ministro ng Diyos sa maraming pagtitiis, sa mga kapighatian, sa mga pangailangan, sa mga paghinagpis. Ang sabi po dito, maging mga ministro ng Diyos. A ministry that can't be blamed. Isang ministeryo na hindi mapupulaan. Magkaroon tayo ng ministeryo na pag sinabi yung ating pangalan, Sister Arcel, ako si Arcel, eto yung nagawa ko sa Panginoon. Pagdating ng panahon, yung mga kaapo-apuhan mo, pag binanggit yung pangalan mo, Sister Miriam, yung mga kaapo-apuhan yan, pag nabanggit pangalan si Sister Miriam, eto ang ginawa niya. Ito pangalan ko, ito yung ginawa ko, nagkaroon ako ng ministeryo sa Panginoon. Maganda po kayo mga kapatid, na meron kang legacy na sasabihin, Lord, ito po yung maibibigay ko sa iyo. Di ba? Hindi ito lang, kundi ito po. You are proud na may nagbibigay ka sa Panginoong bagay. Di ba? Ito po mga kapatid, sa unang Thessalonica 5:11. Dahil dito, kayo yung mga pangaralan at mga patibayan sa isa't isa sa inyo gaya ng inyong ginagawa. Kung nalaman na natin mga kapatid, sa magitan ng pag-aaral na ito, ano yung kaya ko, ano yung hawak ko, ano yung ministeryo ko, gamitin natin ito na mga pangaralan sa isa't isa, mga patibayan tayo sa magitan nito. Hindi yung hindi niya kaya ko. Hindi po ganun. Ibig sabihin, encourage mo yung kapwa mo na magkaroon ng ministeryo. Lalo na umpisahan mo. Gaya ng inyong ginagawa. Maging ulit tayo mga kapatid na nagpapaninga sa isa't isa. Na pag humiwala yung ulit sa kasasamahan niya, mawawala po yung kanyang init. Sumama kayo sa kabuuan. When there's a group, enter the group mga kapatid. Kung may CYA, sumama kayo sa CYA. Kung may CWF, sumama kayo sa CWF. Kung may mga pagtitipon tayo, daluhan natin. Kung may mga gawain, daluhan natin. Kung may mga pinagtibay tayo, gampanan natin. At ang tanong natin, paano tayo makatutulong? Paano tayo makadaragdag? Hindi yung paano, wala naman sila noon. Hindi yung mag-criticize tayo. Let's construct, not criticize. Balikan natin yung ating pagsambatayan. Balikan na natin si Sangga. 3:31. At pagkatapos niya si Sangga, mga kapatid, pagdating ng panahon, lilipas tayo lahat. Naniniwala po kayo? Susunod dito yung mga bata. Pero bago tayo lumipas, may naunang lumipas sa atin. Pagkatapos ng mga nauna sa atin, tayo na yung mga bagong henerasyon ng mga mananampalataya. Pagkatapos niya si Sangga, tayo, anak tayo ng mga nauna sa atin. Siya'y nanakit sa mga Pilisteo. Marami na tayong nilampasan. Marami na tayong pagsubok na pinagdaanan. Marami na tayong tuksong pinalo. Marami na tayong kasalanang giniba. Na 6 na raang lalaki, hindi na natin mabilang yon. Mabibilang na lang natin ito pagtapos na. Diyos na po ang magsasabi noon. Kaya nito, Diyos na nagsabi sa kanya. So, magitan ng panundot ng baka, gagampanan natin ang ating ministeryo sa kung ano ang meron ng ating kamay. Kung ano ang kakayanan natin, talento, kahusayan, pagkakataon, edad, kalusugan, talino, pinag-aralan, basta anong katatayuan natin sa buhay, ito ang ating gagamitin sa ating ministeryo.
at kanya rin iniligtas ang Israel. At pagdating sa dulo, mga kapatid, isang positibong pananaw ang ipinakikita sa atin ng talatang ito. Kung ating ibibigay ang ating sarili sa paglilingkod sa Panginoon, meron daw pong kaligtasang mangyayari pagdating ng panahon. Kanya rin iniligtas ang Israel. Magkakaroon tayo ng kaligtasan dahil focus tayo sa ginagampanan nating ministeryo sa harap ng Panginoon. Kagaya ni Samgar. Si Samgar po, dito lang sa talatang ito nabanggit, darating ang panahon, tayo ay isang bahagi na lang ng kasaysayan ng ating mga kaapo-apuhan. Pero maaalala tayo, ito yung ating pangalan, ito yung ginampanan natin sa harap ng Panginoon. Ito yung ating gagampanan sa panahon ngayon upang ating mamalas ang kagandahang loob ng Panginoon at ating inaasahan ang pagliligtas na ibibigay sa atin ng mahal ng Panginoong Jesus. May natutunan po ba tayo mga kapatid sa umagang ito sa ating pinag-aralan? Wala. At tayo po ay meron pong natutunan, muli tayo po ay sama-samang manikluhod at mag-ukol ng panalangin sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyo.